Kaya dapat, kung hindi natin makuha sa Santong Dasalan, itong House of Representative na ito, kukunin natin nila sa Santong Paspasan. Sabi nila palamura ito. Kabataan na to palamura. Haba, mas masahol pa sa mura yung pagkain ninyo sa pera ng taong bayan. Biruin mo, 12 hours ka nagpaipay ng McDo, naghugas ng plato, namasada. Pag sumingil ang gobyerno ng tax, triple ang yawa. Ang sahod mo, 525 pesos minimum lang. Pag kumuha ang SS at Pag-ibig, 1,700. Yawa na yan. Pagdating mo sa bahay, andyan ang kapitbahay, Mrs., maniningil na po ako ng utang mong 5,000. Yawa na yan. Kawawang Pilipino. Kaya dapat, kung hindi natin makuha sa Santong Dasalan, itong House of Representative na ito, kukunin natin sa Santong Paspasan. Tama! Ilang araw na tayong tumatawag eh. Ilang araw na tayong nagrally. Ilang araw na tayong humihingi. Aba, mukhang nagsiselebrate ang mga yawa dyan sa luhog. Napansin niyo po yung governor dun sa Samar? Ay, saan nga ba yun? Habang sila ay nagsiselebrate, nagtatapunan ng pera. Habang ang mga pinamumunuan nila, gutom. Walang bigas. Ngayon, ang mga farmer, nagtatanim na nga lang sa taas ng bundok para may makain, sinisingil pa nila. Ay, pag hindi ka naghulog, yung lupa mo, wala na yung titulo mo, kukunin ng bangko. Yawa na yan. Mas masahol pa sila sa Diyos kung humingi. No? Lusubin na yan. Lusubin, papayag kayo. Gayahin natin ang Nepal. Nepal! Gayahin natin ang Nepal. Nepal! Kaya ba natin? Kaya! Kaya natin basta't nagkaisa tayo. Bakit? Ang Pilipino ay parang walis tingting. Ang walis tingting, kapag ito ay pinaghiwalay-hiwalay, kahit dalawang basura o isang basura lang, hindi niya kayang itapon. Pero, pag ang walis tingting, tinipon sa isang goma, kahit ang basura may lupa, kaya niyang itapon. Walisin ang kurap! Ganun ang gawin natin. Walisin ang korupsyon, walisin ang mga senador, walisin ang mga ito na mga buhaya. Ngayon, tinatawagan namin ang mahal naming unggoy. Ay, tinatawagan namin ang mahal naming general pala. Unggoy na, nagkamali ata ako. Unggoy ang nasabi ko. Ako, agree naman ako doon sa sinabi niya. Sino ba ang agree? Doon sa sinabi ni General Torre na sabi niya, wala namang poging adik, lahat ng adik, pangit. Agree ba kayo doon? Ibig sabihin, parang inamin niya na siya mismo adik. Hindi naman siya pogi, magsasabi siya ng ganun. Di ba? Yan. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, di ba? Kaya dapat, yung mga keyboard warrior dyan, lumabas kayo dito. Yung mga suggestion nyo, dito nyo nasabihin. Yung mga pakulo ninyo, mga tapang ninyo, dito nyo dalhin. Ngayon, saan na ang mga Bisayang maisok? Nakikita ko sila palagi sa comment section. Hindi. Ang Bisaya ang matapang. Hindi. Ang Ilonggo ang matapang. Hindi. Ang Ilocano ang matapang. Hindi. Taga-Tondo ang matapang. Taga-Tondo, Ilocano, Bisaya, Maranao, saan ka na ngayon? Kailangan ka na ng bansa. Kailangan ka na ng mamamayang Pilipino. Taga-Tondo, halina kayo rito. Mga fraternity, halina kayo rito. At rat-ratin na natin ang nagpapahirap sa Pilipino at sa ating bansa. Yan. Mga fraternity, yung mga tambay at palamunin, dito na kayo mag-standby para palagi kayong may malamon. Kasi may pagkain dito, tubig. Walang uwian, walang susuko, dahil wala sa dugo ng Pilipino na sumuko. Wala sa dugo nating Pilipino ang sumuko at matakot. Hindi nga tayo natakot dati. Nung nilusog tayo ng mga Hapon, may mga importin sila sa atin, mga kutsilyo. Yung ibang Pilipino nakabrief lang. Diba? Ito pa kaya, kung ang basihan sa pamumuno ay barong Tagalog nila, ang basihan naman nating mga Pilipinong mahihirap ay ang pagiging mahirap natin. Bakit? Sanay na tayo sa kahirapan. Sanay tayo matulog sa init.
Sanay tayong magutom, sanay tayong mauhaw. Pero sila, hindi nila gustong mainitan pag nawala sila sa aircon kahit 1 minutes lang. Lalo na si Martin Romualdez, mangangamoy itik yan kasi ang taba niya. Kahit saan pumunta yan, ang daming tawas. Putik na yan. Yawa talaga yan. Kaya ngayon, House of Representatives, yung mga nakatingin na staff dyan ng mga buhaya, ho, woo! Andito ako. Yung sniper niyo, huwag niyong ipaputok, ayaw ko pang mamatay. Saka na yan. Ha? Kung totoo na kami ay nandito para magsinungaling at naniniwala kayo na hindi kayo guilty at magnanakaw sa House of Representatives, lumabas kayo sa gate dahil dalawa ang gate ninyo. Nandito lang kami at pag-usapan natin itong mga nangyayaring korupsyon. Kasi sa tingin namin, hindi nyo kalang lutasin kasi nagtuturuan lang kayo sa loob eh. Ha? Sino bang nagnakaw? Si Chingui Estrada hindi, si Villanueva hindi nga, si Martin Romualdez, ay hindi, si Jaldico, putik na lahat kayo. Pinapaikot nyo lang ang mga Pilipino. Hindi tayo papayag na matapos ang taong ito, dumating ang December, at ang gawin nilang pambili ng regalo, pang beach, pang bakasyon, ay pera ng taong bayan. Hindi pwede yan. Biruin mo sila Jela Alonte, pumupunta ng ibang bansa, ipinagyayabang pa niyang, paano ba yan? Ang family ko nasa political dynasty, yawak ka. Hindi ka na nahiya. Si Claudine ko, kumakain hindi. Barya lang sa akin yung isang karni ng baboy na nagkakahalaga ng 759,000. Barya lang yung yawa ka. Mag-post pa sila, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, sabi nila. E di putik ka pala, yung pinambili mo ng gown, pang bakasyon mo, pang kuha mo ng ticket, pang flight mo, ginagastos mo, hindi mo ba alam na galing sa buwis ng taong bayan, yawa ka? Ngayon, kung gusto nyo akong kasuhan, dahil sinasabi nyo na ako'y nagsisinungaling, lumabas kayo dyan sa House of Representatives, lumabas ang mga kontraktor, lumabas ang ating mahal na Pangulo at si Vice President Sara Duterte, pati ang mga senator, at pag-usapan natin dito mismo sa harap ng House of Representatives dahil hindi kami aalis at hindi kami susuko hanggat hindi ito natatapos. Nananawagan ako sa mga youth sector, kabataan, estudyante, mga retired general ng sundalo at pulis, mga politiko, kung kayo totoo na kayo ay nagsiservisyo para sa taong bayan at kung kayo ay totoong may pagmamahal sa ating bayan, lumabas kayo dito at samahan nyo kaming sugpuin itong pinagmumulan ng magnanakaw. Tandaan nyo, ang nasa House of Representatives gumagawa ng batas. Para saan ang batas na ginagawa nila? Para ba sa mga Pilipino? Hindi. Para sa kanilang mga buhaya, para pagtakpan ang mga kataksilan nila at pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Thank you very much. Inom tayo ng kalamansi. Ubus na. Wala nang boses ang Okay. Maraming salamat po, Kuya Park. Thank you, thank you. Okay, may susunod na salita. Magsasalita Pagod si na. Nami. Siya na kayo, walang music ako lang. Yan na siya, ang boses ng Maria Clara. Hindi naman ito itsura. Para Maria Clara maging ang taong bayan. Parang napanaginipan ko na to. Yan, tama yan. Nung panahon pa ni Marcos, Tama yan, yan tao ngayon. na ako. Yan yung hinahanap. Isa na ako nito sa mga nakikisali. Very good. Alam nyo, mga kasama, Hindi pa namin alam. hindi, Batangkenya lang eh. Paalamin pa lang na. Ano, kasali na ako dito sa mga ganito, kaya napanaginipan ko na to, Toy. Alam nyo, sa lawak din ang ating mga nakikita, katulad na lang nitong mga bumaha. Alam nyo ba? Kung tutuusin doon sa aming lugar, kung alam nyo lang, halos yung tapang ng mukha ko at sa tapang ng aking pagkatao, umiyak talaga ako. Dahil nakita ko yung aking mga kasama, alam nyo ba? Halos wala silang naisalbang mga damit. Lahat ng damit, lahat ng gamit, walang naisalba. Nakakaawa talaga. Dahil lang sa bahang ito, dahil lang sa mga magnanakaw at yung kinakamkam ang pera natin. Doon talaga nakakatuwa sila. Kakatuwa sila, ang sarap patayin. Alam nyo ba yon? Kasi alam nyo sa bawat tao na lumapit nun sa akin, kahit mga kapitbahay ko na talagang lumubog sa baha, makikita nyo talaga sa kanila ang nakakaawang sitwasyon. Nang dahil lang sa ilang tao, na sinasabi pa nga ng ating mga kasama rito,
nandyan sa loob, nagpapasarap, naka-aircon, kumakain ng masasarap. Tapos yung iba, halos maapakan. Pag may nagbibigay ng mga ayuda, maapakan. Nagkakatulakan. Umiiyak. Utangin na. Mga demonyo. Nakakagalit, di ba, mga kasama? Aba, anong ating gagawin? Kaya sa lahat ng mga taong nakakarinig sa akin, kung pwede, sumama naman kayo. Huwag naman kami lang ang pwedeng makipaglaban. Iisa naman tayo. Kaya kailangan naman lumabas kayo. Sumama kayo sa amin. Huwag naman tayo magtulog-tulugan. Huwag lang naman ating sasabihin na, ay, kaya nyo yan. Hindi. Kung tayo ay sama-sama, tandaan nyo, kaya natin silang palabasin at pabagsakin at ipaluwa sa kanilang Tama! mga bibig ang kanilang mga ninakaw sa atin. Tama! Yun ang Bago. alam niyo yung ating pagbili kahit isang magic sarap, may buwas na tayo dun eh. Hindi naman kanila lang yun eh, atin yun. Kaya kung pwede naman, makisama naman tayong lahat. Ikaw ngay magkapit-bisig tayo rito sa ating ipinaglalaban. Hawag naman tayong magtulog-tulugan sa Tama! mga lang sa bahay. Pumarito kayo at makisama sa amin. Maawa naman kayo doon sa mga taong binaha. Hoy, mga congressman! Maawa naman kayo sa amin. Sabi pa nga nila, ang kinakain ninyo parang ginto. Sa amin, hindi pa maging tanso. Ano ba yan? Kakagalit naman kayo, maawa naman kayo. Hindi na ba kayo naawa sa tao? Mayroon pa ba kayong budhe? O ang budhe ninyo na may maitim na? Maawa naman kayo sa amin. Hindi naman kami basta nagtutulog-tulugan lang dito eh. Tama! Mga kabataan, maiya naman kayo sa mga senior natin na nagtitiis dito. Mga kabataan, put-put na ba ang mga kamay nyo sa kakakomen? Kaya kung pwede lang po, makisama kayo sa amin at ipaglaban natin ang Tama! ipaglaban na para sa atin at para sa bayang Pilipinas. Tama! Yan lang po, maraming pong kasi nasabi na nilang lahat eh. Iniisip ko nga kanina. At saka iniisip ko kanina, parang wala na akong pwedeng sabihin eh, kundi makisama na lang kayo. At sa mga nandyan sa matataas na upuan, napaupo lang po kayo diyan pero hindi kami mga bobo na hindi namin naiintindihan ng kaliwat kanan. Kami po ay puro pasulong, hindi po kami uurong. Tandaan niyo po. Maraming pong salamat. Tama! Kami ay paurong at hindi paatras kaya ni Congressman Abanting utak hipon na paatras. Maraming salamat po, Mami. Napakagandang talumpati. At sino pa ba ang gustong magsalita at maglabas ng kanilang saloobin laban dito sa ating harapan sa House of Representatives? Kasi nariyan lang po ang ating kalaban na nagtatago sa loob na hindi natin alam. Kahit tayo ay nagsasalita dito, ay patuloy pa rin. Attorney, Yes! may nagtanong dito kung ilan ba daw ang kongresista ng Pilipinas. Ay hindi ko binilang, basta alam ko mga magnanakaw. Siguro mga 300 lang yan sila. Kaya natin to. Ilan na tayo? 1, 2, 3, 5,000. Kaya natin ang 300 kongresista. Kaya yan. Okay. Traffic enforcer pa ako dito ah. Sino po ang gustong magsalita, maglabas ng kanilang saloobin? At para, wag po kayong mahiya. Ilabas nyo po ang inyong saloobin. Mahirap pag kinimkim, baka atakihin ka sa puso. Lalaban tayo hanggat may pag-asa pa. Habang may pag-asa, may buhay pa. Kaya habang nandito kayo, hindi tayo aalis hanggat hindi sila tumutugon sa ating panawagan. Ang ating panawagan, paalisin si Martin Romualdez! Paalisin si Martin Romualdez! Paalisin si Martin Romualdez! Paalisin si Martin Romualdez!
Paalisin! Paalisin si Martin Romualdez! Ibalik ang pera ng taong bayan! Tama! Habang nagsasalita tayo, hindi natin alam na sa loob, ganun pa rin ang ginagawa, patuloy pa rin ang obra kung paano magnakaw ng pera ng bayan. Tama! Kaysa gawin mo yan, sagutin mo. Pumunta ka dito sa iyong tamplado, sagutin mo ang panawagan ng taong bayan kung paano at kung ano ang solusyon mo sa mga tanong at tinaing ng taong bayan na lubhang naapektuhan sa pagnanakaw ng gobyernong ito. Tama! Alam niyo po, tayo nandito habang sila naroon sa loob. Ang sarap ng buhay, naka-aircon. Hoy, mahiya naman kayo. Kami nagbabayad ng kuryente nyo. Taong bayan. Mahiya naman sana sila habang tayo ni electric pan. Hirap na tayong paganahin kasi baka tumaas ang bill natin. Habang sila, ang sarap ng buhay, naka-aircon. O si ate naputulan pa ng kuryente dahil sa pagnanakaw ng ating mga congressman. Kasi kung walang kurap, walang mahirap. Tama! Dahil may kurap, kaya mayroong mahirap. Pero sino ang kurap? Si Martin Romualdez ang nagpasimuno ng lahat ng nakawan sa gobyerno. May napansin ako, attorney. Hindi, wala ka bang napansin? Kanina ko pa napapansin Umakyat ka kasi. dito. Dito na ako kasi nagmamatsyag ako eh. Mukhang wala ako nakitang media. Sana yung GMA, pati ABS-CBN, pati TV5, at 25 net, at mga bayaran ng mga yawa na yan siguro, no? And parang SMNA lang nakita ko ritong media eh. GMA! Bayad na ba kayo? ABS! Bayad na ba kayo? TV5! Bayad na ba kayo? Blackout ang media kasi fake news. Grabe ka naman. Kanina pa namin napapansin eh, walang medyang dumarating dito. Mukhang SMNA lang talaga ang tapat. Alam nyo, believe ako sa SMNA. Alam nyo kung bakit? Yan, pinapalabas nila, walang scripted, walang putol-putol. Gaya ng GMA na pinipili lang ang pinapalabas sa TV. Maraming salamat at magandang gabi bayan. Meron pong nagrally doon sa harap ng House of Representatives. 5 tao lang. Yan, sinungaling. Ayan na naman po ang TV Patrol. Maraming salamat at magandang gabi. Meron pong nagrally doon na 2 tao lang. Nilangaw pa. Yawa na yung fake news talaga yung mga yan. Tignan nyo, noong September 13, wala silang pinalabas sa TV, walang kaalam-alam ang sambayan ng Pilipino na merong nangyayaring rally doon noong September 13 sa White Place. Wala. Walang pinalabas eh. Diba? Ewan ko kung ano nangyari dyan sa kanila. Siguro, medyo malaki-laki ang binigay ng House of Crocs. Maraki-laki siguro ang binigay ng House of Crocs. Basta ang alam ko, ang number 1 na kurakot ay walang iba. Ikaw ay... Si Martin Romualdez. Uy, hindi pa ako congressman. Yan! Payag ba kayo mga Pilipino? Lahat kayo congressman! Bigyan ng jacket yan! Alam nyo po, ito lang naman talaga ang solusyon. Kaya dapat si Romualdez paalisin na. Siya po ang pasimuno talaga nitong korupsyon na to. Tama! Kaya naghihirap tayo. Hindi na medyo mahina na po yung boses ko, masakit na ilalamunan. Tama! Pasensya na. At ilang araw na pong nananawagan kay Martin Romualdez na magbitiw na siya bilang House Speaker kung mayroon pa siyang konsensyang natitira. Pero sa tingin nyo, may konsensya pa siyang natitira? Wala! Paano matitirang konsensya eh? Makapal talaga ang mukha. Kaya nga tingnan mo, dinouble lock pa yung dinouble lang gate nila. Mahirap na siguro eh, baka Diyos ko. makatakas eh. Ibig sabihin, marami pong tinatago. Kasi kung hindi walang tinatago, maging bukas palad ka sa mamamayang Pilipino, ipaalam mo sa kanila ang tunay na nangyari at kung ano ang totoo at kung sino ang pasimuno
at kung sino ang talagang may sala. Alam nyo po, yung mga nagtuturuan na yan, at the end of the day, malalaman natin at alam na natin na talagang ang pinuno nito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Siya po ang bukod tanging speaker na kumuha pa ng speaker. Ibig sabihin, hindi niya masagot ang taong bayan ng maayos kung paano at kung ano ang ginawa niya sa bilyong-bilyong pera na kanilang ninakaw. Pinagpiestahan, pinagsaluhan, at pinagsawaan ang ating pera habang tayo'y naghihirap. Tama! Kaya po, uli sa ating mga kababayan, ano pa po hinahantay ninyo? Pumunta na po kayo dito, magsama-sama tayo, at para ipakita sa kongreso na ito na tayo'y hindi na papayag na patuloy nilang bababuyin at lapastanganin ang pera at na ating pinaghirapan na mayroon ng dugo at pawis bago pa natin matanggap ay na kaltas na yung tax nila. So, sa aking mga kasamahan dyan, baka may gusto magsalita pa dyan. Ilabas nyo na po. Ngayon po ang pagkakataon upang marinig kayo ng lahat ng congressman na nariyan sa loob. Ang inyong mga hinaing at ang inyong mga opinyon patungkol sa nangyayari sa ating bayan. Sino po? Tatay, magsasalita ka? Halika. Yan. Yan na po, pati mga kabataan, humanda kayo para malaman namin kung totoong meron kayong pinag-aralan dyan. Ilabas nyo na ang mga research nyo sa Google. Research na kayo. Hindi pwedeng baka mamaya mga estudyante wala nang Magandang hapon po sa inyo, mga kababayan po. Ako po ay magsasalita, simple po ang salita na sinasabi ko po. Ako po ay nananawagan sa atin rin sa paligid at sa mga kangkabro na tayo sumama-sama lahat dito upang ipakita natin yung naing ang nangyayari sa korupsyon laban kay Romualdez. Ay ako ay nanawagan po sa akin mga kabro. Kung totoo kaya tunay ng mga Pilipino at mga bayan. Tama! Dati na po tayo lahat. Punta na kami lahat dito. Pagsama-sama po tayo. Lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito na po, may lang ang sasabihin po. Okay. Mula naman po sa sektor ng TNBS Taguig, magsasalita po dito sa ating harapan. Kuya, ayan na, sandali lang po. At nagpe-prepare lang upang magpahayag ng kanyang saloobin para sa mga congressman na ito na wala nang ginawa sa buhay. Mula nung umupo hanggang paalis yata ay magnakaw na lang ng pera ng bayan. Hindi po tayo papayag na paulit-ulit po tayong ginagago ng ating mga congressman na nakaupo dyan habang tayo ay kumakayod. Halos wala na, ilang oras na lang natitira sa ating mga pamilya. Pag uwi natin, tulog na sila. Pag alis natin, tulog pa rin sila. Habang yung mga congressman, ang sarap ng buhay. Kung kailan gustong magbakasyon at kung saan, pwede. Habang tayo, Diyos ko po, ang hirap ng buhay. Tapos sinahayaan lang natin silang magnakaw. Huwag po tayong papayag. Kuya, halika na. Ayan, palakpakan naman po tayo dyan. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tinatawagan ko po ang nagre-represent ng TNVS ng ating kalsada. Kami po ang bumubuo. Kung kayo po ay may mga page o mga network, kung kayo po ay gustong magmotor
kung kayo po ay gustong umangkas, kung kayo po ay gustong sumakay na mapabilis, kami po yun. Hindi ko na po papakita yung mga nasa likod dahil ayaw nilang matanggal. So, ako na lang. Ako po, si Bonifacio Dacles. Nagre-represent ng TNBS. Sa totoo lang, itong flood control project na ito, nalubha kaming inabuso. Kami po ang biktima sa kalsada. Kami ang unang-unang nababasa ang mga paa. Kami ang unang-unang napapasma. Dahil sa baha na ginawa ng mga congressman na ito. Hindi naman kaila sa atin, mga kasama, na ang budget ng flood control ay ninakaw ng mga congressman na ito kasama ang mga matataas na opisyal sa pamunuan ng ating bansa. Tingnan mo katabi mo, tanungin mo, nagbabayad ka ba ng buwis? Ano sabi? Ibig sabihin, kung kayo nagbabayad ng buwis, kayo ay nanakawan. Kayo ay ninakawan. Kayo ay sadyang inalisan ng pagkakataon para matulungan ang ating mga susunod na henerasyon. Kami po ay matatapang lang sa social media. Actually, gas-gas na nga, pudpud na yung aming mga daliri sa kababash. Ngayon, kung mga nanonood, ang mga kabataan, ang mga serbisyo ng TNBS, ang mga riders group, eto na ang panahon, mga kasama. Patalsikin natin ang lahat ng magnanakaw na nakatira sa bulwagan na yan. Tama po ba? Palayasin natin sila. Sobrang butas na po ang ating bulsa. Sobrang gasgas na ang ating mga panggagastos. Ito pa isa. Halika dito, kapatid. Tingnan ninyo kami. Halos mapasma kami. Halos mapasma kami sa baha na araw-araw naming dinadaanan. Ang Metro Manila noon, pinipili lang namin kung saan may baha, iniiwasan namin. Ngayon, hindi na kami makapagpili. Hindi na kami makapamili. Ito na lang yata ang hindi binabaha eh. Kailan kaya babahain ang bulwagan na to? Ha? Bahain natin ng... Tama, binabaha sila ng pera. Tama ka, mami. Binabaha sila ng pera. Ngayon, mga kasama, lahat ng cellphone na hawak nyo, ang inyong mga kapatid, kaibigan, mga kasama, kapitbahay, iingganyo nyo na sila na sumigaw, lumabas sa kalsada at lusubin natin ang bulwagan na ito at ipakita natin sa kanila na tayo na mga nagbabayad ng buwis, tayo ang nagbabayad sa kanila. Maraming salamat, mga kasama, lalong-lalo na sa mga vloggers natin na alam namin kayo ang totoong bayani sa henerasyong ito. At sa mga TNBS na nasa likod ko, kami ang totoong pasmado sa baha na dulot ng pagnanakaw ng mga congressmen na ito. Lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez. Ay, ano? Romualdez. Kala ko Romualdez. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa panahon. Akala ko may bagyo pero hindi. Pinagbigyan tayo. Salamat pong muli. Hey, maraming salamat po. Sandali lang at tayo magpapatugtog pagkat medyo masakit ng boses, no? At paghahandaan natin mamaya ang tunay at pagkakaisa ng bawat Pilipino. No? So magpapatugtog muna tayo habang hinahantay natin na dumating ang ating mga kasamahan. Merienda muna po.